Good morning po sa ating lahat mga kabakyard. Kumusta po kayo at ang mga alaga nyo sa bahay, kumusta din? So good news sa ating lahat mga kabakyard. Umabot na tayo ng 925 subscribers mga kabakyard sa ating YouTube channel. So kung hindi ka pa nakasubscribe at bago ka lang sa aking channel, please subscribe para lagi kang updated sa mga ilalabas kong videos, mga tips patungkol sa aking mga alaga sa bahay. So mayroong isang katanungan ng ating subscribers mga kabakyard. So, shout out sa iyo, Kabakyard Pinoy 69. Ang katanungan niya sa akin, ano ang pinagkaiba ng Cattle Bone at Mineral Block? Kailangan ba meron pareho nun? So, salamat sa napakagandang tanong, Pinoy 69. So, unahin natin ang Cattle Bone ngayon. So, na-vlog ko na pala kung saan galing ang Cattle Bone at ano ito. Pero dahil mahal ko kayo ng mga subscribers ko, kaya uulitin ko kung saan galing ang Cattle Bone. So ano nga ba ang cattle bone? Ang cattle bone ay hindi po siya bone. Isa po siyang shell ng cuttlefish. Ang kamag-anak po ng cuttlefish ay octopus at squid. Ang cattle bone ay ginagamit ng cuttlefish para siya ay lumutang. So paano nga ba makukuha ang cattle bone? So makukuha ang cattle bone pag once namatay na ang cuttlefish. At lulutang po ang cattle bone at aanurin sa dalampasigan. So maraming pwedeng paggagamitan sa cattle bone. Dahil ginagawa din itong alahas at ginagamit din ito sa ating mga toothpaste. Dahil mayaman siya sa calcium at maganda ang calcium sa ating mga ngipin. So ang cattle bone ay may 85% calcium carbonate. At may iba ding minerals ang cattle bone katulad ng iron, copper at zinc. Maganda ang cattle bone dahil marami siyang vitamins at minerals at natural made siya galing sa nature. So pagdating naman sa pricing ng cattle bone, nagadepende po siya sa size at laki. So dito sa amin, ang small size ng cattle bone is mabibili mo siya ng 35 to 50 pesos each. Ang medium naman is nasa 55 to 70 pesos each. At saka ang large is nasa 85 to 100 pesos each. So ang price po na isinishare ko sa inyo ngayon mga kabakyard is based lang po sa aking napagtanungan dito sa area ko sa Cagayan kung magkano ba ang bintahan nila sa small, medium, large na sizes ng cattle bone. So nagadepende po siguro sa area ang pricing ng cattle bone dahil mayroon akong ibang mga kakilala na nagme-message sa aking Facebook page. Mas mura ang kanilang bintahan ng cattle bone dahil marami daw ang cattle bone sa kanilang location. So pumunta na tayo sa mineral block mga kabakyard. So ang pinagkaiba ng cattle bone at mineral block, ang mineral block is man-made po siya. So tao po ang gumagawa sa kanya. Unlike sa cattle bone na made of nature po siya dahil pag once namatay na yung cuttlefish at saka anuri na po sa dalampasigan, ang cattle bone is yun po yung makukuha natin na pwedeng ilagay sa ating mga alagang ibon. So, natural po siya na made of nature. So, balik tayo sa topic natin mga kabakyard. Ang texture po ng mineral block ay powdery din siya. Same sa texture ng inside sa cattle bone. At madali din itong ikabit sa ating mga cage dahil may clip na siyang nakalagay. So pumunta na tayo sa pinaka-the best topic natin ngayon. Ano nga ba ang pinaka-the best? Cattle bone or mineral block? Para po sa akin, ang pinakamaganda sa aking mga alagang ibon at na-proven ko na ito nung nag-start talaga ako sa pag-aalaga ng ibon is yung cattle bone. Bakit nga ba cattle bone mga kabakyard? So ang cattle bone is naturally made po siya from nature. So wala ka nang alalahanin na pwedeng makasama sa iyong alagang ibon dahil ang cattle bone is made of nature po siya at marami din siyang mga vitamins na pwedeng makukuha ng ating mga alagang ibon dahil mayroon siyang calcium carbonate at mayroon din siyang iron, copper at zinc na pwedeng makuha ng ating mga alagang ibon pag once kumain sila ng cattle bone sa kanilang cage. So pumunta naman tayo sa mineral block. Kung ang mineral block ay alam nyo ang listahan
ng saktong mga ingredients na nakalagay dito, is okay naman siyang gamitin. Kasi ang na-observe ko sa ibang mineral block is wala siyang mga ingredients na nakalagay sa labas ng kanyang packaging. At ang inilagay lang nila is plastic lang. So, hindi tayo sure kung ano bang mga ingredients ang nilagay nila sa kanilang mineral block na ibinibenta sa atin. Delikado po kasi ang ganyan mga ka-backyard. Pag once bumili tayo ng mineral block and then hindi natin alam ang mga ingredients na nasa loob po ng mineral block. Tapos may nakalagay pala doong makasama sa ating mga alagang ibon and then nalagay nyo sila sa cage ng inyong ibon kasi ang isip nyo is okay silang gamitin, safety silang gamitin. So ang tendency po niyan is maaari pong malaso ng ating ibon dahil hindi natin alam ang mga ingredients na nakalagay doon kung pwede ba siyang ipakain sa ating ibon, okay ba siyang ipakain, maganda ba siya sa kalusugan ng ating ibon. So additional tips ko sa inyo mga ka-backyard, pag once bumili kayo ng mineral block, dapat siguraduhin nyo na may nakalagay na ingredients sa labas ng kanilang packaging sa mineral block na bibilhin nyo. Kasi maganda ang ganyan mga ka-backyard para ma-sure ninyo na okay talaga ang mga ingredients nila na inihalo sa mineral block na bibilhin ninyo. Para safety yung ating alagang ibon at para makaiwas tayo sa disgrasya. Pero kung gusto nyo na 100% safety ang inyong mineral block mga ka-backyard, is kayo na lang ang gumawa. Dahil alam nyo kung ano ang mga ingredients na inihalo nyo sa inyong mineral block na ibibigay sa inyong alagang ibon. So safety ang ganong gawain mga ka-backyard. Pag once marunong kayong gumawa ng mineral block, is kayo na lang ang gumawa para makaiwas kayo sa disgrasya, and then alam nyo ang mga ingredients, mga vitamins na inilagay nyo sa loob ng inyong mineral block na ipinapakain sa inyong mga alagang ibon. So dito na magtatapos ang vlog ko mga ka-backyard. Maraming salamat po sa panonood. I hope may natutunan kayo kung ano ba ang magandang gamitin sa ating alagang ibon. Katilbon ba o mineral block? So kung bago ka pa lang sa aking channel mga ka-backyard, please subscribe para umabot na tayo mga ka-backyard ng 1,000 subscribers. Dahil kunting hila na lang mga ka-backyard, makarating na tayo sa 1K subscribers. So maraming salamat nga pala sa panonood mga ka-backyard. God bless po sa ating lahat. Mag-ingat po tayo palagi. Stay safe and healthy lang po.